Hello guys, good evening muli, good day kung saan ka man dato sa mundo. Welcome muli sa BPTV at ito rin si Coach Bone na patuloy sa natin. Okay guys, in tonight's video, let's have realistic assessment sa ating Live Good business. Okay? So, ang title ng topic natin is Live Good account to sell or not to sell. Yan ang topic natin ngayon guys. Bago tayo magpatuloy ay kung bago ka pa dito sa channel na to, mangyari po lamang ay pindutin ang like, share at subscribe at pindutin ang bell all button para lagi kang updated. Okay guys, medyo natagalan ako paggawa ng panibagong video dahil iniisip ko pa kung ano bang gawin kong video ngayon. So today guys is ayan, magmuni-muni muna tayo. Okay? So, sit back and relax at pag-usapan natin ang live good natin. Okay? So, patuloy na tayo sa ating discussion points. Kung tama ba na ibibinta natin ang ating live good account? Okay? Bakit? Kasi lately, napuna nyo guys, sa Facebook, maraming nagposting dyan na ibibinta nila ang kanilang Live Good account. Naghanap sila ng buyer, kahit palugi na doon sa membership fee na binayad nila, dahil daw wala naman silang kinikita sa Live Good. Okay, so natin? Let's analyze kung ano nang nangyari sa Live Good business natin. Tayo lahat dito is already member ng Live Good dahil otherwise hindi ka pupunta sa tutorial kong dito. Okay? So ako rin naman is member sa Live Good at mag-silver na ako. Yeah, mag-silver rank na ako. Ngunit napag-isipan ko rin bakit ba ang marami sa mga member ng Live Good ay nagsimula ng benta ng kanilang Live Good account. Ino-offer nila. Okay? Even meron isa doon na marami na siyang member. 20 hanggang 30. Meron pa kang 50. Pero willing siyang ibenta ang kanyang account. Anong nangyari guys? Okay. So yan ang isa-isahin natin ng discuss. Okay. Maganda ba ibenta ang Live Good account natin? Okay. So, unang sagot niyan guys ay hindi. Dahil may chance kang kumita kung patuloy mo lang itong ginagawa. Pero in saying that, para doon sa wala talagang kita, 3 months na, 6 months na, ang iba 9 months na, wala pa rin silang kita, sa palagay ko tama sila. Dapat nga lang, ibenta na nila. Okay? So, unahin natin guys, sa anong sitwasyon na hindi wise ang pagbenta ng Live Good account mo. Okay? So, sa unang sagot natin guys na hindi siya magandang ibenta, kung kumikita ka guys, hindi nga naman talaga dapat ibenta mo yung account mo sa Live Good. Dahil kumikita ka Okay? Para kanino ba ito nangyari? Aha. Unfortunately, doon sa mga ibang video ko, sinasabi ko, dito sa Live Good, dalawang klase ang mga tao nandito. Una yung mga actively doing the business, okay, they understood at ginagawa nila talaga, na dito sa Live Good ay talagang kailangan mong mag-recruit. Okay? Dahil ito ang negosyo sa Live Good. Na kung hindi mo kaya, hindi mo masikmura yung mag-recruit ng bagong membro sa Live Good, then probably ang negosyong ito ay hindi para sa iyo or hindi para sa atin. Okay? So, tignan natin anong nangyari sa iba. For 20% of the people sa Live Good, kumikita sila. Weekly, kumikita sila on the minimum $25, $50,
at buwan-buwan, meron silang tinatanggap. Okay? Sa simula, maliit. Ako nga, nung unang tanggap ko sa third month, $2 nga lang eh. Oh. Pero may natanggap ako. At weekly, dati meron akong kita dahil talagang tinatrabaho ko siya. So, my point is, tama itong nasa picture. Anong sabi dyan sa picture sa nakita nyo? If we do it right, ito ang ating reward. So, nakita mo dyan, it's increasing by the day, by the weeks, by the months. Okay? Hanggang sa makarating ng 100,000 plus ang income. If we do it right. Okay? Ano ba ang sinasabing do it right? Ano bang tamang paggawa sa Live Good business? Ang tamang paggawa, guys, ay talagang kailangang mag-recruit ka. Hindi pwedeng hindi ka mag-recruit. Kahit sinabi pa yan, nakikita ka kahit hindi ka mag-recruit, kahit walang isa, dahil sa spillover, hindi mo yan ma-rely at unang-una, ma-discourage ka lang. Bakit? Kung hindi ka nag-recruit, guys, even if marami ka ng spillovers, wala ka pa rin kita linggo-linggo. Okay? Kung nag-recruit ka sa isang tao lang, $25 agad ang kitain mo. 2 tao lang, $50 agad ang kikitain mo. Sa 4 na taong pinasok mo, kikita ka na ng $100. Kung ginawa mo ito sa isang linggo, $100 sa isang linggo. Okay? Sa next week, nag-recruit ka na naman, another $50 to $100. So, napakalaki nga. Ngayon, anong mangyari kung hindi ka mag-recruit? Naghintay ka ng spillover. Kung meron kang spillover na 4 katao, ang kikitain mo, guys, monthly pa, hindi weekly, maghintay ka ng 1 buwan after 3 months. So, it means na on the first 3 months, 2 months, wala kang kita. Pagdating ng 3rd month, makikita mo lang $1 lang ang pumasok sa account mo for having 4 people na spill over sa matrix mo. Okay? Yan ba'y nakakatuwa? Sabihin ko na, guys, hindi yan nakakatuwa. Dahil remember, in 3 months, nagbabayad ka niyan buwan-buwan ng $10 or 590 pesos buwan-buwan. $1, magkano lang ba yan? 50 pesos sa isang buwan pa, hindi sa isang linggo. So, napakaliit ang kikitain mo, guys, kung maghintay ka dyan sa spillover na yan. Okay? For some people, nagsasabi sila at nagposting sila, 6 months na sila sa Live Good at wala talaga silang kahit isang kusing na kinikita. And I'm telling you, guys, yan ang nangyari sa mga downlines ko. Dahil ang mga downlines ko rin, kahit marami na sila, 16 to 20 people yan, wala talaga sa kanila ang nag-recruit. Sad, di ba? Ako lang ang nagre-recruit. So, ako lang kumikita. So, sila, hindi nila maramdaman na mayroong kita sa Live Good kasi wala sila talagang, hindi talaga sila nag-recruit, hindi sila gumagalaw. So, yan ang sitwasyon sa Live Good. Okay? So, 20% of the people ay actively doing the business. Talagang active sila sa pag-share, pag-recruit, pag-continue nilang tinatrabaho ang Live Good. At kung ganyan nga ang ginagawa, kumikita ka na sa weekly, kikita ka pa sa monthly, at totoong lalaki at lalaki yung kita mo as time goes by. Katulad nito nakita natin sa picture. Unfortunately, at meron ka pang pambayad sa monthly. Unfortunately, for those, 80% sa mga member na sa Live Good ay sumali lang dahil nga naghihintay sila ng spillover dahil pinagsabihan sila nakikita ka 100,000 kahit hindi ka mag-recruit. At yun ang pinaniwalaan nila, kaya wala talaga silang balak mag-recruit sa Live Good. At anong nangyari? Nakikita nila, first week, second week, third week, wala silang kinikita sa account nila, nakita nila zero yung income nila. Pagdating na 1 buwan, wala pa rin, zero din ang monthly income. So, nagbayad sila ng monthly subscription. Next month, bayad na namang monthly subscription. Wala rin kitang nakikita. Pumasok, 000 until the 3rd month. So, ang nangyari, nagbabayad lang sila ng monthly, pero wala silang kinikita. Dahil
wala silang recruit, at wala ring uh, spillover na downlines na pumasok sa kanila. Okay? Now then, sa 80% of the people, ganyan ang nangyari. At ganyan din nangyari sa lahat ng mga downlines ko. Dahil ayaw nila talaga mag-recruit eh. Ayaw din sumama pag ano. Siguro hindi nila naintindihan masyado o di ko na i-share sa kanila ng todo ang paano gawin ang negosyo. Okay? Pero maraming feedback sa akin sinasabi, ang hirap mag-recruit na wala kang income na ipapakita. Which is true naman. Hindi ko sinasabing hindi yan totoo. Okay? So, balik tayo sa tanong natin, tama ba na ibinta na lang ang account natin sa LiveGood? Okay. Ang sagot guys, kung kumikita ka sa LiveGood, may kita ka weekly kasi nag-actively nag-recruit ka, then hindi magandang ibinta yung mo. Huwag mong ibinta yung account mo. Dahil may malaking tsansa na lalaki at lalaki ang income mo dito sa LiveGood at mag-rank up ka pa dahil actively nag-recruit ka. Alam naman natin na pag wala kang directs, hindi ka kailanman mag-rank up dito sa LiveGood. Manatili kang unranked forever. Okay? Hanggat hindi ka mag-recruit ng sarili mo. Okay? So, yan ang desisyon na gawin mo. Huwag mong ibinta yung LiveGood account mo dahil pinagkakapirahan mo yan. At dahil the fact na may income ka, that means you are doing the business right. Okay? Now, ito naman ang advice ko sa mga 80% ng mga membro ng LiveGood na walang kita. Okay? It's very sad guys. Dahil sa nakikita ko, napakaraming tao na member dito sa LiveGood na hanggang ngayon ay wala pa rin kita. Mag 1 year na ang LiveGood. At marami dyan na siguro na pumasok nitong lately lang, tulad niyang isa na may nagposting doon, August siya pumasok, hanggang ngayon, wala siyang kita. December, 4-5 months na. Dahil hindi siya nag-actively recruiting at wala rin namang spillover na pumasok sa kanya. Kaya, yan ang rason kung bakit ibinta niya ang kanyang account para lang mabawi yung kapital niya. Kaysa magpatuloy siya, kinukuha niya ang pambayad sa LiveGood sa sariling pocket niya. So, additional burden, additional gastos yun para sa kanya. Dahil wala nga siyang kita wala siyang kita weekly, wala siyang kita monthly. So, saan niya kunin yung pambayad niya? Doon sa sariling pera niya. And for how long niya itong gawin? So, halimbawa guys, kung ikaw ay matagal ka na members LiveGood, 6 months and above, even 3 months and above, at wala ka pa rin nakitang kita, para sa akin guys, it's a telltale sign na ang negosyong ito ay hindi para sa'yo. Okay? Sad advice, but yan ang pinaka-wise na advice guys. Ibenta mo na yung LiveGood account mo para at least makuha mo man lang ang puhunan mo. Kaysa magdagdag ka pa na magdagdag ng gastos sa pagbayad ng monthly subscriptions mo, na wala namang pag-asang kikita ka nga. Halimbawa 6 months ka na at nakita mo 0 pa rin ang income mo, then it means something. It means na hindi ka actively it means na abangers ka forever. At inabot ka na ng 6 months, nag-abang ka, that means yung mga upline mo, wala ring ipinasok, abangers din katulad mo. Kaya nangyari ganyan, na hanggang ngayon, wala ka pa ring downlines, wala ka pa ring spillover. Now, pero within 6 months, nagbabayad ka ha, so magkano ng gastos mo? Nagbabayad ka ng monthly, almost, 600 pesos every month. So sa 6 months, ilan na? 33,600 na. Isipin pa ba natin na meron kang perang darating kapag nanatili kang ganyan, nagbabayad lang pero wala kang downline? Let's say 1 year from now, sigurado ka bang may papasok sa iyo na downline? Na 6 months na nga, wala kang pumasok na wala kang pumasok na spillover sa iyo. That means nag-upo lahat ng mga
uplines mo. Dahil sila discouraged din. Ayaw rin nilang mag-recruit. Ganon ang nangyari. So for these people, I'll strongly advise ibinta nyo na ang account nyo or i-cancel nyo na. Okay? Magagalit sa akin lahat ng mga uplines natin. Sila Coach Fernan, sila yung mga ano dyan. Dahil ini-encourage nila lahat ng mga members sa LiveGood na magpatuloy magbayad sa dahil sabi 2 to 3 years tatanggapin na nila itong 100,000. What makes you think na tama yung pagkasabing ganyan? 6 months pa nga, wala ka pang downlines. And remember na babayaran ka lang ni LiveGood kapag meron kang spillover downlines. Nakita mo na nga, wala kang spillover downlines. So sabihin ko, wala ka talagang pag-asang kikita. Dahil umupo ka sa pansitan, yung upline mo umupo din, yung upline ng upline mo, lahat sila nag-upo rin sa pansitan. So anong aasahan mong downlines na babayaran ng LiveGood? Wala, zero. So kisa naman na mag-regret ka pagdating ng 1 year walang pumasok, or 2 years wala pa rin pumasok, 3 years wala pa rin pumasok, tigilan mo na yan. Ngayon pa lang. Ibenta mo. At least bawiin mo yung mo. Dahil ako nga, mag-silver na ko, bumalik pa ko sa unrank. Bakit? Kasi wala nang nagbayad doon sa mga downlines ko, dahil lahat sila, wala silang mga recruits, wala rin silang kita, at wala rin naman silang hanap buhay na malaki na isupport dito sa pagbayad sa LiveGood. So pinag-anuhan ko na sila na, in-advisean ko na sila na kung talagang ayaw niyong mag-recruit, wag na lang kayo magpatuloy. Tigilan niyo na ang pagbayad sa LiveGood. Fortunately. Dahil wala kayo, sinabi ko outright, wala kayong aasahan na income dito sa LiveGood kahit mag 5 years ka pa rito. Iyan ang totoo dito sa LiveGood. Okay? Very discouraging sa mga bago pang pumasok. Pero tignan mo guys, kung ilang comments nandun sa Facebook, ilang tao ang gustong magbenta ng LiveGood account niya. Ako nga gusto ko rin ibenta ang LiveGood account ko. Dahil stupidity yan guys, na magpatuloy ka sa isang bagay na alam mo nang wala ka namang asahan. Okay, ang sabi ng mga apply natin, meron tayong aasahan. Pero alam ba nila kung na hindi nila sinasabi kung kailan? Sinasabi lang 3 to 5 years. In 3 to 5 years, what made them think mapuno yung mo? Spillover mo, downlines mo. Ngayon pa nga lang, 6 months pa nga lang, ni isa, walang pumasok sa'yo. Ako nga, 2 lang pumasok na ko, spillover ko. Na, more than 7 months na. Hindi ako nag-rely doon. Talagang nag-recruit ako. Kaya yung mga tauhan ko sa which is marami na, sana, so in the first months, may tinanggap ako na monthly. After sometimes pala, pagka ang mga member hindi na magbayad, dati binabayaran ko sila. Ako na nag-support sa kanila dahil meron akong income sa LiveGood. Pinagbabayad ko sa monthly nila. Nasanay na sila, hanggang ngayon hindi na sila nagbayad. Ano pang support ko pang bayad sa nila? So, last 2 months, pinabayaan ko ng inactive accounts nila, nangatanggal sila doon sa matrix ko. I don't care, I don't mind. Ang binayaran ko lang sarili ko at saka yung mga relative ko. Pero ganun din, wala ring naging income kasi hanggat walang downlines na nagbabayad sa LiveGood, wala ka ring income. Kaya hindi totoo na dito sa LiveGood, mag-increase ang income mo. Mag-increase lang yan kung araw-araw mo silang pinagsabihan. Magbayad lang kayo ng monthly subscription kahit wala kayong income, kahit wala kayong downline. In 2 to 3 years time, nako, ayaw kong sabihin yung ganyan guys dahil nanloko tayo ng tao. Okay? So sa ngayon, hindi na ako nag-recruit. Sila kung gusto nilang pumasok sa LiveGood, okay lang. Hindi na ako nag-recruit dahil ayaw ko ring magka-problema yung mga tao na pinag-recruit ko. Magproblema sila sa pambayad sa Dahil kadalasan, ang karamihan sa mga tao guys ay ayaw talaga ng recruiting. Dahil, wala, ganun. Napakahirap mag-recruit. Okay? Yung mga dyan guys, yung malaking income, yan sa Coach Fernan, yung mga kung sino-sino yan dyan. Dahil yun na ang trabaho nila. Nagre-recruit sila, means nag-gather sila, napakain sila dyan sa mga Jollibee, which is maraming nag-attend,
At in one of those, makakuha sila ng 5-10 siguro sa mga ano na yan. So, continuous nila itong ginagawa. Who has the time to do that? Yung mga ni-recruit natin, sila ba'y magtrabaho ng ganyan? Hindi. In fact, sa ano ko, 99% sa mga kinuha kong downline ay walang gusto mag-recruit. It tells something, guys, na naturally, ang tao, hindi ito ang type of business na gusto nila. So, lahat tayo na hindi, tawag nito, hindi hiyang doon sa pagre-recruit, ay tumigil na kayo, guys. I-cancel nyo na ang subscription mo, or wag mo nang bayaran ng monthly. Okay? Kusa na lang yang die out. Para sa akin, guys, itong Live Good, unfortunately, ito ang prediction ko, it will die a natural death. Even yung sinasabi ni Coach Fernan na maraming income siya, sa ngayon, ganyan pa. Unti-unti nang paano yan ma-sustain na laging may income dyan? Na kung itong dito sa mga baba, which is hundreds and thousands na sa mga baba, ayaw nang magbayad ng subscription. Maapektuhan yung mga income nila, pababa yan, until one day, wala nang papasok talaga, nadala na, then lahat ng mga uplines din na milyon-milyon ang kita ngayon, titigil din yan, guys. Iyan ang iyan ang kinabukasan ng Live Good. It will die a natural death. Unfortunately, sasabihin ko yan, at malamang ito na yung katapusang video ko, guys. So don't worry, dahil titigil na rin ako, at ayaw ko kasing maglying eh. Yan ang ayaw ko maglying para lang kikita ako. Okay? Ayaw kong magbigay ng false hopes sa mga would-be downlines. Kaya ko yung mag-recruit dahil na-proven ko yan. Marami na rin akong recruit. Pero nakonsensya ako dahil lahat ng mga ni-recruit ko ay hanggang ngayon, mag 6 months, 9 months sila, wala silang income. Anong rason? Dahil hindi sila nag-recruit. Okay? Yung mga initial recruits ko, yun lang ang naging downlines nila. Pero ngayon ay tumigil na rin ako mag-recruit. Lahat ay walang income at lahat sila walang nagbayad. At pati ako wala na rin income. Okay? So, siguro, mag-good night na ko sa inyo, guys. Hindi ko napahabain. I just hope na kayo ay magpatuloy pa rin. Pero para sa akin, stupidity na, guys, na kung wala kang income, at bakit ka pa magpatuloy? Sabihin mo maghintay ka ng 3 years, 5 years, dahil kikita ka ng 100,000. What makes you think na yan nga ang mangyari? Para sa akin, 90% chance na mangyari, guys, wala kang income. Dahil sa nakita mo ba naman sa Facebook ngayon, puro na lang selling ng accounts eh. Wala nang naghimok ng mga tao mag-join pa sa Live Good. So, paano pa yung magpatuloy? Okay? So, ito na lang hanggang ang video ko, guys. Okay? Good night and good luck. May God bless us all.